Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shoutout sa iyo Michael Nail. Shoutout sa iyo Nel John Gabreza. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa harap ng tarangkahan ng quarters ng ating bida. Matapos ang sunod-sunod na dambuhalang revelasyon mula sa Demon Lord at ang tensyonadong pakikipagharap sa panganay na anak na si Jin Guanyong, ang walking calamity na si Sorayang ay formal na ngang nagbabalik sa kanyang sariling kuta. Bitbit ang titulong nag-iisang pag-asa ng katarungan, ang ating bida ay handa na namang harapin ang gulo sa loob ng kanyang sariling bakuran. Wika ng ating bida habang nakatayo sa kanyang tarangkahan, napakatagal na rin simula noong huli akong nakauwi. Naku naman, mahirap talagang bumalik. Dahan-daang pumasok ang ating bida sa loob. Isang dambuhalang aura ng pagod pero may kasamang awtoridad ang bumabalot sa kanya habang formal na binabati ang kanyang mga tauhan. Bati ni Sorayang, nandito na ako. Isang nakakangilabot na eksena ang bumungad sa ating bida. Literal na tumalsik sa lupa ang ating nag-iisang berserk demon na si Yu Hongrion. Habang namimilipit sa sakit, ramdam ng lahat ang dambuhalang lakas na inilalabas ng ating pinalakas na bodyguard na si Dongpil. Matapos makuha ang Silent King Sword at ang bagong daloy ng enerhiya, ang dating dilaw na gorilla ay formal na ngang nagiging isang halimaw sa pakikipaglaban. Napaungol si Yu Hongrion sa sakit. Wika ni Dongpil habang awang-awa na sa kalagayan ng squad leader, ika-43 beses na yan. Tapusin na natin dito. Sigaw ni Yu Hongrion nang may inis, manahimik ka. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nasusugatan. Literal na nag-aapoy sa galit ang squad leader ng White Lotus. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, ang kanyang pride bilang isang mandirigma ay hindi pwedeng basta-basta mayurakan ni Dongpil. Napatigil ang dalawa nang mapansin ang presensya ng ating bida na nakatayo sa gilid. Tanong ng bida, anong ginagawa nyo? Mabilis na sumagot si Dongpil, sparring lang po. Nagtaka ang ating bida at nagtanong, sparring. Sparring ba ang tawag kung binubugbog mo na siya ng mag-isa? Sinigawan ni Yu Hongrion si Dongpil at tila hindi naririnig ang ating bida, halika rito, hayop ka. Isang napakalupit na girian sa loob ng palasyo. Habang nagkakagulo ang mga tauhan, isang misteryosong presensya ang dahan-daang lumitaw mula sa anino. Ang panauhin mula sa Northern Sea na si Yosan Green ay formal na ngang humarap sa ating bida. Wika ni Yosan Green, kailangan kitang makausap. Lumipat ang eksena sa loob ng silid, kung saan ang katahimikan ay naghahari sa pagitan ng ating bida at ng kapatid ng successor ng Ice Palace. Sa ilalim ng malamig na presensya ni Yosan Green, isang dambuhalang desisyon ang kasalukuyang binubuo sa kanyang isipan. Nagtanong si Sorayang, ano yun? Wika ni Yosan Green sa kanyang isip, kailangan kong maging kapaki-pakinabang sa pangatlong Young Lord. Diretsahang nagtanong si Yosan Green, gusto ko lang itanong kung ano ang maaari kong gawin para matulungan kang maging successor ng Divine Cult. Pagtatakang tanong ng ating bida, gusto mo akong tulungan? Seryosong wika ni Yosan Green, ang aming palasyo, o para maging eksakto, ang aking kapatid, ang successor, ay nakipag-alyansa sa inyo. Kaya naman, kailangan kong tumulong sa iyo bilang isang miyembro ng Ice Palace. Isang dambuhalang politikal na paggalaw. Tiningnan ng ating bida ang dalaga nang may mapaglarong mga mata. Malamig na wika ng ating bida, gusto ko ang attitude na yan, pero hindi ko talaga kailangan ng tulong sa ngayon. Bukod doon, marami nang tutulong sa akin sa loob at labas ng cult. Sa tingin ko, mas mabuting pag-usapan natin ito pagkatapos kong maging successor. Sumagot si Yosan Green, sige po. Pakisabi na lang kung kailangan niyo ang aking tulong. Ngunit may biglang naalala ang ating bida na hindi niya nalaman at hindi nasabi ng Ice Palace successor. Wika ni Sorayang, may isang bagay akong kinukuryoso. Iyong tungkol sa Lyali Potential Great Method. Nararamdaman ko na may gustong sabihin ng kapatid mo tungkol doon, pero palagi siyang nag-aalinlangan. Wika ni Yosan Green sa kanyang isip, kung hindi niya ito sinabi sa kanya, wala rin akong karapatan na sabihin ito, pero kailangan ko siyang sabihan para sa anumang mangyayari. Paliwanag ni Yosan Green, ang Lyali Potential Great Method ay isinilang mula sa isang inhumane heretic path na binuo noong panahon ng malawakang pagdanak ng dugo sa aming palasyo. Sa katunayan, mayroon itong koneksyon sa parehong Beast Palace at sa Divine Cult. Literal na napatigil ang ating bida sa narinig.
Sa tindi ng Nine Depths Demonic Arts na kanyang tinataglay, pilit niyang pinag-uugnay ang mga dambuhalang organisasyon na naghahari sa timog ng Yangtze. Isang dambuhalang palaisipan ang pormal na bumabalot sa isipan ng ating Demon King. Pagtataka ni Sorayang sa kanyang isip, koneksyon sa Beast Palace at Divine Cult. Walang pagkakatulad ang dalawang organisasyong yun maliban sa katotohanang sila ay dambuhalang grupo sa timog ng Yangtze. Seryosong tanong ni Yosan Green, hindi ba't mayroong martial technique na katulad ng essence-absorbing demonic art sa loob ng Divine Cult? Tinanggi naman ito ng ating bida at winika, hindi yun ang essence-absorbing demonic art, pero mayroon na akong nakita, o sa madaling salita, naramdamang katulad niya noon. Isang nakakangilabot na alaala ang pormal na nagbalik sa isipan ni Sorayang. Ang essence-absorbing demonic art ay kilala sa pagsipsip ng life force at primordial energy, isang sining na ginamit din ni Ji Kang-hyun at Ji Young-hyun para sa kanilang mga karumal-dumal na krimen. Ngunit ang tinutukoy ng ating bida ay isang presensyang mas malapit sa puso ng Succession War. Nagtanong si Yosan Green, anong klaseng teknik yun? Paliwanag ni Sorayang kung saan niya ito unang napansin, naramdaman ko ito sa ikalawang Young Lord, si Guan Pyong. Noong binisita ko siya, ang kanyang inner energy ay biglang tumaas ng dambuhala. Hindi lang ang kanyang inner energy. Para bang ang kanyang martial arts ay tumaas ng isang buong level. Isang dambuhalang pagbubunyag, sa gitna ng katahimikan ng silid, ang pangalan ng ikalawang Young Lord ay pormal nang nagdala ng isang bagong banta. Kung ang ating bida ay pinalakas ng Nine Depths Demonic Arts ni Lee Cheon-sang, ang ibang mga tagapagmana ay tila mayroon ding mga itinatagong alas sa ilalim ng kanilang mga manggas. Hula naman ni Yosan Green sa narinig, yan ang Dual Soul Fusion Technique. Mukhang lampas na yun sa ikatlong level. Nagtaka ang ating bida at nagtanong, dual? Ano? Isang nakatutulig na revelasyon. Ang Dual Soul Fusion Technique ay pormal nang lumitaw sa usapan, isang sining na tila mas komplikado pa kaysa sa essence-absorbing demonic arts na nakita nila sa Demon Sword family. Paliwanag ni Yosan Green, malamang na hindi ito eksaktong kapareho ng Dual Soul Fusion Technique dahil bahagi iyon ng Lyali Potential Grade Method, pero kung ang kanyang martial arts at hindi lang ang kanyang inner energy ang tumaas, nangangahulugan yun na maraming beses na niya itong ginawa noon. Wika ng ating bida sa kanyang isip, naiintindihan ko na. Kaya pala pinatay niya ang kanyang tauhan noon. Isang dambuhalang realisasyon. Naalala ng ating bida ang bagsik ng essence-absorbing demonic arts na sumisipsip ng life force at primordial energy, isang sining na pormal nang nagdulot ng dambuhalang paakit sa mga inosenteng miyembro ng cult. Sa tindi ng Nine Depths Demonic Arts na kanyang tinataglay, dahan-daang nabubuo sa isipan ni Sorayang ang madilim na imahe ng ikalawang Young Lord. Dagdag pa ni Yosan Green, may mga antas ang mga ganyang teknik ng pagsipsip ng inner energy o life essence ng iba. Sa palagay ko, ang ikalawang Young Lord ay halos naabot na ang rurok. Wika ni Sorayang, kung ganun, ang Dual Soul Fusion Technique ay bahagi ng Lyali Potential Grade Method. Para makumpleto ng kapatid mo ang Lyali Potential Grade Method, kailangan niyang gamitin ang teknik na yan balang araw, mukhang malaki ang posibilidad na gamitin ito laban sa iyo. Maikling sagot ni Yosan Green, tama ka. Nagtanong ang ating bida ng may pag-aalala, hindi ka ba nagagalit? Mabilis namang sumagot si Yosan Green, syempre hindi. Hindi naman sa mamamatay ako o mananakaw ang aking inner energy mula sa akin. Mas mabuti pa nga yun. Naguluhan ng ating bida, isang nakakalitong sagot mula sa ating Ice Princess na yayanig sa rasyonalidad ng sinumang nakikinig. Pinaliwanag ni Yosan Green ang tungkol sa kanilang sining, yan ang maganda sa Dual Soul Fusion Technique. Nakabase ito sa harmony ng yin at yang. Isang mas maagang bahagi ng Lyali Potential Grade Method ang dating nalik sa Jongyuan, na siyang pinaniniwalaan ko kung paano nakuha ng ikalawang Young Lord at ng Beast Palace Master ang kani-kanilang mga teknik na ginagamit nila. Gayunpaman, nang wala ang mga prinsipyo ng yin-yang harmony na nasa huling bahagi ng method, ang Lyali Potential Grade Method ay napakasama. Maliban na lang kung natutunan niya ang Lyali Potential Grade Method ng buo, ang ikalawang Young Lord ay mabilis na mawawalan ng kanyang pagkatao at magiging isang mas malalang halimaw kaysa sa Beast Palace Master. Literal na naging seryoso ang mukha ng ating bida. Sa tindi ng impormasyong ito, na-realize ni Sorayang na ang Succession War ay hindi lang basta labanan para sa trono,
kundi isang dambuhalang karera laban sa pagkawala ng pagkatao ng kanyang mga kapatid. Sa gitna ng katahimikan, formal nang nagbago ang hangin sa paligid habang dahan-daang lumilipat ang eksena sa tarangkahan ng tahanan ng ating bida, kung saan ang facility master ng Internal Enlightenment Facility na si Elder Yon Sim ay formal nang naghihintay. Bati ni Elder Yon Sim, maligayang pagbabalik, pangatlong Young Lord. Sumagot ang ating bida, salamat. Ikaw lang ang bumabati sa akin tuwing bumabalik ako. Pinaalam naman ni Elder Yon Sim ang tsismis sa paligid. Alam ng lahat ang iyong mga naisakatuparan sa iyong huling misyon. Wika ni Sorayang nang may pagtataka, agad-agad. Sumagot si Elder Yon Sim, ganun nga, marami ang mga tao na kasama mo sa misyong iyon, kaya naman may katuturan ito. Gayunpaman, mayroong isang balita na hindi ko nagustuhan. Tanong ng ating bida, ano yun? Nagdadalawang isip na winika ni Elder Yon Sim, Young Lord, hindi ba kayo? Muling nagtanong si Sorayang at nagsisimula ng mainis, ano ba yun? Alam mo naman kung gaano kapangit sa pakiramdam kapag sinusubukan mo ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay na hindi malinaw na gaya niyan, di ba? Humingi naman ng pasensya si Elder Yon Sim o winika, paumanhin, ito ay isa lamang talagang kakaibang balita. Narinig ko na sinabi ng Demon Lord sa mga disipulo na tapusin na ang Succession War bago ang Mara Festival. Isang dambuhalang pasabog na yayanig sa bawat sulok ng Heavenly Demon Divine Cult. Ang Mara Festival, ang sinaunang ritual na nagbibigay pugay sa Diyos na si Mara, ay formal nang ang ginawang deadline para sa madugong Succession War. Nagtaka si Sorayang dahil ang mga disipulo lang ang dapat nakakaalam nito. Tanong ng ating bida, paano mo nalaman? Sagot ni Elder Yon Sim, narinig ko lang ito mula sa mga bali-balita. Tanong ng ating bida sa kanyang isip, ito ba ay ang uri ng bagay na dapat pinag-uusapan bilang isang tsismis? Dagdag pa ni Elder Yon Sim, bilang karagdagan, may mga tsismis na papatayin mo raw ang 7th Young Lady Yomin para simulan ang Succession War. Laking gulat ni Sorayang sa narinig. Ang mismong 7th Young Lady na minsan niya nang niligtas ang ginagamit upang sirain ang kanyang pangalan. Tanong ng ating bida, ako, papatayin si Yomin? Bakit ko naman siya papatayin? Kung mayroon man akong papatayin, si Guan Pyong o si Jin Guanyong yun. Sumagot naman si Elder Yon Sim at nilatag ang kanyang saloobin, yan din ang iniisip ko. Wala kang kailangang pakialaman sa 7th Young Lady, at hindi ka rin naman ganyang klaseng tao para gawin yun. Gayunpaman, naroon pa rin ang tsismis. Halos lahat ng tao ay narinig na ito. Hinala ng ating bida, may nag-umpisa nito ng sadya. Tanong ni Elder Yon Sim, sa tingin mo ba ay ang unang Young Lord, Jin Guanyong? Pinabulaanan naman ito ni Sorayang at winika, walang may alam. Hindi pa tayo makakasiguro sa ngayon. Isang dambuhalang tensyon ang bumalot sa silid habang tinititigan ng ating bida ang kawalan. Wika ng ating bida sa kanyang isip, ang problema. Ang taong nag-umpisa ng tsismis na iyon ay pwedeng saktan si Yomin, ang tao sa likod ng tsismis na ito. Nung nakita ko ang General Strategist sa Demon God's Palace, tiningnan niya ako na tila ba sinasabi niyang dumaan ako para sa tsaa balang araw. Kaya naman, alam na niya. Agad na lumipat ang eksena sa Heavenly Demon Divine Cult Military Office, ang pugad ng mga dambuhalang stratehiya at madidilim na plano. Doon, ang ating bida ay formal na ngang humarap sa stratehiya na si Hoyosong sa gitna ng isang silid na punong-puno ng kaguluhan at misteryo. Wika ni Hoyosong, nandito ka na. Reklamo ng ating bida, ngayon lang ako nakakita ng isang nag-aaral sa silid na ganito kagulo. Palusot ni Hoyosong, order in chaos, alam mo ba? Mabilis na sumagot si Sorayang habang nagmamasid sa paligid, wala akong balak na malaman. Pangatwiran pa ni Hoyosong, maaaring magmukhang magulo ito sa taong hindi masyadong marunong, pero magmumukha itong sistematiko sa isang taong matalino. Wika ng ating bida, yan na ang pinakamalupit na nonsense na narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Isang nakatutulig na halakhak ang formal na nagmula kay Hoyosong. Matapos ang biruan, biglang naging seryoso ang usapan. Tanong ni Hoyosong habang nagsasalin ng tsaa, kaya ano ang rason bakit mo ako gustong makita? Magdidiretsahan na ba tayo sa punto? Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Sorayang at nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa mga tsismis na kumakalat kamakailan? Sinagot ito ni Hoyosong ng tanong, gusto mo bang malaman kung sino ang nasa likod ng mga tsismis na yon?
Hindi ko alam kung ano ang inaasahan mo sa akin, pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Maikling tanong ng ating bida, bakit? Paliwanag ni Hoyo Song, kailangan ko pa ring panatilihin ang aking neutralidad, pagkatapos ng lahat. Nakumpirma na nga ni Sorayang ang kanyang hinala at winika, kaya alam mo nga. Dagdag pa ni Hoyo Song, syempre. Ang Hidden Pavilion ay nasa ilalim ng aking pamumuno. Mas mahirap ang hindi malaman. Mabilis na nilagok ng ating bida ang kanyang tsaa at nilapag ang tasa sa mesa, saka nagtanong, plano mo bang magpatuloy na manatiling neutral? Sumagot si Hoyo Song, syempre, pero, literal na napatigil si Hoyo Song habang pinagmamasdan ang matalim na titig ng ating bida. Sa gitna ng dambuhalang tensyon, isang nakakangilabot na realisasyon ang pormal na sumabog sa isipan ng General Strategist tungkol sa tunay na kalikasan ng tigre ng Divine Cult. Wika ni Hoyo Song sa kanyang isip, akala ko ay sapat na ang alam ko tungkol kay Sorayang, pero ang lalaking ito ay napaka-unpredictable. Ano ang gagawin niya? Para siyang isang batang tigre na makakamit ang kanyang mga layunin anuman ang mangyari. Seryosong tinitigan ni Sorayang si Hoyo Song na tila isang babala ng paparating na unos. Dahan-daang tumayo si Sorayang at nagpaalam. Wika ng ating bida, kung gayon. Salamat sa tsaa. Mabilis na nagtanong si Hoyo Song, ha? Aalis ka na agad? Dismayadong wika ni Sorayang, pumunta ako rito dahil mayroon akong kailangan, pero hindi mo ito ibibigay sa akin. Sumagot si Hoyo Song, wala pa akong sinasabing anuman. Dagdag pa ng ating bida habang nagsisimula ng humakbag palabas, busy akong tao. Bago tuluyang makaalis ang ating bida, nagbigay ng babala si Hoyo Song, kung nagpaplano kang gumawa ng gulo sa quarters ng una o ikalawang Young Lord, sa tingin ko ay mas mabuting itigil mo na ang ideyang yan. Hindi ko alam kung narinig mo, pero ang unang Young Lord ay hindi basta-bastang tao. Kung susugod ka lang ng buong lakas gaya ng ginawa mo sa ikaapat na Young Lord, baka mauwi ka lang sa kamatayan. Maikling sagot ng ating bida, salamat sa babala. Isang nakatutulig na babala mula sa rurok ng military office. Pangaral ni Hoyo Song, dapat kang patuloy na makinig. Bakit napakatigas ng ulo mo? Alam mong may masamang mangyayari balang araw dahil sa katigasan ng ulo mo. Hindi ka naman ganoon kaina para hindi mo malaman yan. Natigilan si Hoyo Song at napanganga sa gulat. Isang dambuhalang katahimikan. Sa halip na magalit, dahan-daang yumuko ang ating bida at nagbigay ng isang napakalalim na paggalang sa harap ng lalaking humahawak sa mga anino ng cult. Ang ating Demon King ay pormal na ngang nagpapakita ng kanyang hindi inaasahang panig. Magalang na wika ng ating bida, hindi tayo magkalapit, pero palagi akong nagpapasalamat sa iyo. Pakiusap, ipagpatuloy mo ang paggawa ng iyong pinakamakakaya para sa cult. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa mo ng iyong makakaya para sa cult ay malaking pakinabang din sa akin. Tapusin na natin ang ating pag-uusap dito. Babalik ako sa loob ng 3 araw. Maaari tayong mag-usap ng higit pa kapag mayroon na tayong mas matapang na maiinom. Isang napakalupit na exit. Marahang lumakad paalis si Sorayang habang naiwang nakatulala si Hoyo Song sa bintana. Pinagmamasdan ng general ang papalayong anino ng ating bida habang ang kanyang utak ay nilalamo ng kuryosidad. Wika ni Hoyo Song, ang paggawa ng aking makakaya para sa cult ay malaking pakinabang sa kanya. Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Napaisip si Hoyo Song, gayon din, babalik siya sa loob ng 3 araw. Bakit eksaktong 3 araw? Sigurado ako na mayroon siyang kung anong plano. Napagtanto ni Hoyo Song ang plano ng ating bida at winika, sandali. Siya ba ay? Tanong ni Hoyo Song sa kanyang isip, yun ba ang ibig niyang sabihin? Mabilis na lumipat ang eksena sa isang mas payapang bahagi ng cult. Matapos ang tensyon sa military office, ang ating bida ay bumisita sa kanyang pinakabatang kapatid. Nagulat na wika ni Cheyomin, Sorayang. Masayang bumati ang ating bida, matagal na rin nung huli tayong nagkita, Yomin. Tanong ni Cheyomin habang mabilis na yumakap sa kanyang kuya, Sorayang, kailan ka pa bumalik? Maikling sagot na ting bida, kahapon lang. Nagtanong si Cheyomin na may pananabik sa kanyang mga mata, kumusta ang Yunan? Narinig ko na mas mainit daw doon kumpara rito. Sumagot ang ating bida, huwag mo nang banggitin yan. Hindi lang ito sobrang init, napakalakas din ng ulan doon. Wala kang ideya kung gaano kalala ang naranasan ko. Marahan na hinawakan ni Sorayang ang ulo ni Cheyomin nang may matinding pag-aalaga.
Sandaling natigilan si Cheyomin sa narinig. Nagtanong si Sorayang, Yomin, busy ka ba? Mabilis namang sumagot si Cheyomin, ha? Hindi. Tapos na ako sa aking morning training. Hindi ako busy. Inaya ng ating bida ang kanyang nakababatang kapatid, talaga. Kung ganoon, gusto mo bang sumama sa akin sa isang paglalakad para makita ang panganay? Excited na sumagot si Cheyomin, sige. Bigla namang pumasok sa eksena ang katulong at winika, Miss, humihingi po ako ng paumanhin, pero nakaschedule po kayo na mag-aral para sa hapon na ito. Nanliit ang mga mata ng ating bida habang nakatitig sa katulong. Wika nito sa kanyang isip, ito pala ang punong katulong na sinasabi ng mga tao na parang isang mahigpit na ina. Wika ni Sorayang, wala namang mangyayaring masama dahil lang lumiban siya ng isang araw sa klase. Bakit napakahigpit mo? Sumagot ang katulong habang pinagpapawisan ng malamig na pawis, humihingi po ako ng paumanhin, pero kailangan niyang sumunod sa schedule. Ganyan na ito dati, at ganyan pa rin ito sa susunod. Wala po kayong pakialam dito. Wika ng katulong sa kanyang isip, bakit kailangan niyang pumunta ngayon sa lahat ng oras? Dahil sa mga chismis, hindi ko siya pwedeng hayaang lumapit sa young lady. Isang dambuhalang tensyon sa pagitan ng ating bida at ng punong katulong. Alam ng lahat na ang chismis tungkol sa pagpatay ni Sorayang kay Yomin ay formal nang kumalat gaya ng wildfire sa buong cult. Ngunit ang ating bida ay walang balak na umurong. Katwiran ng ating bida, hindi naman siya dapat matuto sa pamamagitan lang ng libro. Literal na binuhat ni Sorayang ang kanyang nakababatang kapatid sa gitna ng gulat ng lahat. Wika ni Sorayang, kung sobrang nag-aalala ka, sumama ka na lang sa amin at matuto ka kung paano mo siya dapat turuan. Dagdag pa ng ating bida habang nagsisimula ng humakbang palabas, natututo ka sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay. Agad na lumipat ang eksena sa dambuhalang gate ng tirahan ng unang young lord. Tinakpan ni Sorayang ang mga tainga ni Cheyomin gamit ang kanyang mga kamay na binalot ng kanyang chi. Sinisigurado ng ating bida na walang anumang maririnig ang kanyang kapatid. Sumigaw si Sorayang at pinalakas pa ng kanyang dambuhalang chi, hoy! Lumabas ka riyan, bago ko padalhin dito ang lahat ng tao sa Divine Cult. Dahan-daang bumukas ang pinto. Isang nakakalunod na presensya ang formal na lumitaw mula sa loob. Ang panganay na anak ng Demon Sword family, ang rurok ng Ultimate Demon Realm na si Jin Guanyong, ay humarap na nga sa ating bida. Galit na wika ni Jin Guanyong, narinig ko na mahilig kang gumawa ng malaking issue sa mga bagay-bagay, pero kailangan mo ba talagang gumawa ng ganyang kaguluhan? Sumagot ang ating bida at tila nagpaparinig, well, hindi ako ang tipo ng tao na nagpaplano sa likod gaya ng isang partikular na tao. Isang napakalupit na banat. Sa harap ng kanyang martial brother, ang tigre ng kulto ay formal nang naglalabas ng kanyang mga kuko. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.